Paano kung ang isang taong tinitignan na ng lipunan na walang pag-asa, bulakbol, salot, magkaroon ng pagkakataon na makakakilala ng isang tao naman na ang tingin ng lipunan banal, ang tingin ng lipunan ay napakabait. Ano kayang mangyayari? Sisirain kaya niya ang buhay ng taong kaniyang nakilala? O baka naman dahil ito ay opposite sa kanya, magkaroon siya ng inspirasyon at pagkakataon para baguhin ang tingin ng iba sa kanya. Ano nga bang mas mananaig, ang kasamaan o ang kabutihan? Atin pong uumpisahan ang kwentong ito na medyo nakakaintriga at ang ating boses ay medyo bibigay na, wag naman sana. Eto na po, wag na nating patagalin pa ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Minsan, ang taong pinakaakala mong hinding-hindi mo mamahalin, siya pa ang magtuturo sa'yo kung ano ba talaga ang tunay na kahulugan at ibig sabihin ng salitang pagmamahal. Dear Mama Mia, ako po si Jonard. Sa kanto po ako lumaki. Sa kanto rin ako natuto ng lahat ng kalokohan ko sa buhay. Simula bata pa lang ako, puro barkada na po ang kasama ko. Wala akong hilig sa pag-aaral. Mas gusto ko yung nakaupo sa tindahan ni Aling Baby, nagbibilang ng mga tao at truck na dumadaan at nagyoyosi habang nagpapalipas ng oras. Kung may inuman, laging una ako sa listahan. Kung may gulo, syempre lagi po akong nasa unahan. Kaya hindi na po bago sa akin na tawagin akong tambay, basagulero, walang direksyon ng buhay. Hindi lang basta tambay. Ako po yung tipo ng tambay na walang ginawa sa buong araw kundi ang tumunganga, mag-comment sa mga dumadaan na mga babae at mang-asar ng mga tao. Kung tutuusin, sanay na ako sa tawag ng mga kapitbahay ko sa akin. Jonard, walang direksyon sa buhay. Pero may mas masama pa. Sa totoo lang, Mama Mia, kilala ako sa lugar namin bilang manyakis. Oo, ako na mismo ang aamin. Kasi kahit noong bata pa ako, iba na talaga ang tingin ko sa mga babae. Lahat ng dumadaan, mula estudyante hanggang nanay na may anak, ay napapansin ko talaga ang mga parte ng katawan nila na hindi ko naman dapat na pinapansin. Lagi akong may mga bastos na biro. Laging may malisyosong tingin. At sa barkada, ako yung palaging pasimuno ng mga usapang green. Alam mo yun? Yung tipong may dadaang babae tapos agad ako ang unang bumubulong sa mga kasamahan ko. Pare, tignan mo, grabe yung legs. Tapos magtatawanan na kami. Magpaparinig hanggang minsan pati yung babae mapapatingin ng masama sa amin. Pero sanay na ako doon kasi sa isip ko, yun ang normal, Mama Mia. Yun ang tambay life. Ang hirap lang, dumating sa point na pati pamilya ko po ay sumuko na sa akin. Sabi ng nanay ko, wala ka nang mararating, Jonard. Baka sa kulungan ka pa mapunta.
Sabi naman ng tatay ko, sinasayang mo ang kabataan mo, puro kabarkada, alak at bisyo na lang. Pero kahit anong sabihin nila ay hindi ako nakikinig, Mama Minya. Para sa akin, wala naman talagang silbi ang buhay. Gising ako ng tanghali, inom ng gin, yosi, kwento at asaran. Pag may dumaan na babae, panay ako komentaryo. Minsan umaabot pa sa pambabastos. Yung tipong sisipol ako. Tatawag ng, "Hi miss, sana akin ka na lang." Kung minsan dahil sa ginagawa ko ay napapahamak pa ako sa boyfriend ng babae o di kaya naman ay sa mga tricycle drivers na kaibigan nila. Pero kahit paulit-ulit akong nasasaktan, ay hindi naman po ako nadadala. Hindi ko po sila tinatantanan. Para sa akin, Mama Mia, yun po yung thrill. Minsan, sa sobrang wala akong pakialam, dumating sa point na pati mga kapitbahay na mga bata ay pinapansin at pinapatulan ko na rin. Hindi naman literal na ginagawan ko sila ng masama. Pero yung mga biro ko, bastos na talaga, Mama Mia. At noon ko naramdaman na pati ang mga tao sa paligid ko ay nawalan na rin ng kahit nakatiting na respeto sa akin. Alam mo yung feeling na kahit dumaan ka sa harap ng sari-sari store, bigla-bigla na lang tatahimik ang lahat? Tapos may bulong-bulungan sa likod mo? Ganon ako. Ang tingin nila sa akin, tambay, lasenggo, walang direksyon sa buhay, bastos at manyak. Pero hindi ko iniinda ang mga sinasabi nila. Kasi sa isip ko noon, wala naman talaga akong balak na magbago eh. Hindi ko naman alam kung anong direksyon ang pupuntahan ko sa buhay. Sapat na sa akin ang isang araw na merong barkada na may alak, may yosi, at may babae akong nakikita na binibigyan ko ng sobra-sobrang pansin. Hanggang isang araw, Mama Mia, sa hindi ko inaasahang panahon at pagkakataon ay dumaan siya. Isang babaeng hindi ko akalaing magpapabago pala sa takbo ng araw-araw ko. Isang babaeng hindi ko inaasahan na matitipuhan ko. Tanghaling tapat po yun. Mainit na mainit ang sikat ng araw. Nasa kanto na naman kami ng mga tropa ko. Nakaupo sa harap ng tindahan ni Aling Baby gaya ng nakasanayan. Ako may hawak na naman na bote ng gin. Kalahati pa lang pero parang hilunagad ako. Yung iba nagyuyosi lang. Nakatingin sa mga tao at sasakyang dumaraan. Ganyan ang eksena naming magbabarkada sa halos araw-araw na ginawa ng Diyos. Biglang napalingon ang isang tropa ko na si Cardo. Sabay sabing, "Pre, ayun oh, madre yata yun ah." Nung una natawa ako. "Ano ka ba? Madre sa gitna ng kalsada? Ano to, pelikula?" Pero nung lingunin ko ay totoo pala ang sinasabi niya. May isang babae na nakasuot ng puting damit at nakabelo pa. Nakasombrero pa ng simpleng itim na veil na parang sa mga nakikita ko lang sa telebisyon. May dala siyang supot ng gulay, tapos nakayuko habang naglalakad sa gilid ng kalsada. Tumahimik bigla ang buong tropa. Alam mo naman, bihira kang makakakita ng madre
Nadadaan lang sa isang barangay na puno ng tambay at mga lasenggo. Kumbaga, out of place siya. Wala siya sa lugar niya. Para siyang anghel na napadpad sa impyerno. Ako pa rin ang unang bumuka ng bibig ko gaya ng araw-araw na nangyayari kapag nakatambay kami. Pre, akin na to. Sabi ko sabay tawa. Tingnan niyo kung paano manligaw ng isang madre ang tropa niyong si Jonard. Pagmamayabang ko pa sa kanila. Tumatawa naman yung buong tropa at may mga naghihiyawan pa talaga. Go pre, pakita mo sa amin skills mo. At syempre, ako naman, dahil na challenge at talagang pasimuno rin naman ng kalokohan, pagdaan niya ay sumipol ako. Yung tipong bastos na sipol na ginagamit ko sa mga dalagang dumadaan na natitipuhan ko ang mga katawan. Sabi ko pa, "Sister, akin ka na lang. Iiwan ko lahat ng bisyo ko para sa'yo. Pangako yan." Nagtawanan tuloy ang buong tropa ko, Mama Mia. Yung iba halos gumulong na sa sahig sa kakatawa. Pero siya, yung madre, hindi man lang siya nataranta. Hindi rin siya nainis, Mama Mia. Hindi rin siya nagpakita ng galit, nagmura o kahit tumakbong palayo. Tumigil siya saglit, tumingin sa akin, diretso sa mga mata ko. Tapos, ngumiti lang siya. Isang ngiti na parang hindi pangkaraniwang ngiti na binibigay ng ibang tao sa mga tambay na katulad ko. Doon ako parang natameme. Kasi sanay ako na kapag nagbiro ako ng bastos, may tatakbo. May babatok sa akin o kaya may sisigaw sa akin na ulul ka. Pero siya, ngumiti lang. Walang galit, walang bahid ng takot. Para bang naiintindihan niya ako kahit na hindi naman niya ako kilala. Magandang tanghali sa inyo, sabi niya sa amin. Kalmado pa rin ang boses niya na tila ba anghel ang nagsasalita. Ingat kayo sa araw ha, baka ma-dehydrate kayo dyan. Napangangapa ako ng hindi ko sinasadya, Mama Mia. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o mapapahiya. Yung tropa ko ay biglang natahimik. Parang bigla rin sila kasing hindi gano'n ang inaasahan nila. Hoy pre, bakit hindi ka na nakasagot dyan? Bulong pa ni Cardo sa akin. Tingnan mo, ngumiti pa nga sa iyo eh. Pero hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Para akong nablangko. Ang weird. Kasi buong buhay ko, sanay ako sa kabastusan. Pero nung moment na yun, parang biglang may kumurot sa konsensya ko, Mama Mia. Magandang tanghali rin sa'yo, sister. Sabi ko na lang na pilit pang ngumiti. Tumango siya tapos naglakad na ulit papunta sa dulo ng kalsada. Pagkaalis niya ay nagtawanan at nagkansyawan ulit ang tropa. Pero hindi na kasing lakas nung kanina. Si Cardo ay binatukan pa ako. Pre, ang hina mo. Dapat sinabayan mo yun ng banat. Sayang eh. Pero ako, sa unang pagkakataon natahimik lang, Mama Mia. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makatawa. Parang may kumurot sa loob ko. Parang bigla akong nahiya sa sarili ko. Ang dami ko nang binastos na mga babae sa kalsada. Pero nung madre ang dumaan, iba ang naging epekto sa akin. Hindi ko alam kung bakit hindi naman ako relihiyoso. At mula noon, hindi ko na po siya makalimutan. Yung simpleng ngiti niya, yung kalmadong boses niya,
Yung tingin na parang walang bahid ng kahit na anong panghuhusga. Laging bumabalik po sa isipan ko. Kinabukasan, ganun ulit. Tambay ulit kami sa may kanto. At doon, nakita ko na naman siya, Mama Mia. Dumadaan, gaya kahapon ay may daladalang supot ng gulay. At nakangiti pa rin. Hindi ako nagsalita, hindi na rin ako sumipol. Tahimik lang ako habang pinagmamasdan siya habang dumadaan sa aming harapan. Hoy pre, ano yan ha? Huwag mong sabihin na in love ka na. Asar pa ni Cardo sa akin. Loko. Sabi ko lang sabay inom ng gin. Pero sa totoo lang, oo, Mama Mia. May kung anong kakaiba sa kanya na hindi ko talaga maipaliwanag. At doon po nagsimula ang lahat. Simula ng araw na dumaan ang madre na yon ay hindi na talaga siya nawala sa isipan ko. Ang dami ko nang nakitang babae sa buong buhay ko. Mga estudyante, mga tindera, kabit ng may kabit at kung sino-sino pa. Pero iba talaga siya. Hindi ko alam kung dahil ba sa madre siya o dahil doon sa ngiting binigay niya sa akin na para bang hindi niya talaga ako hinusgahan. Kaya nung sumunod na linggo ay lagi na akong nag-aabang sa may kanto. Hindi ko sinasabi syempre sa tropa ko, pero ang totoo, siya po ang inaabangan ko sa araw-araw at hindi na po yung inuman at kantsawan namin ng mga kaibigan ko. At hindi rin ako nagkamali sa pag-aabang ko kasi halos araw-araw pala siyang dumadaan sa amin. Minsan may dalang gulay, minsan may daladalang mga libro, minsan naman nakikipag-usap lang sa mga bata sa gilid ng kalsada lalo na tuwing weekend at walang pasok sa eskwela. Mama Mia, dun po ako nagsimulang malito. Kasi sa bawat araw na nakikita ko siya, unti-unti kong nararamdaman na parang gusto ko siyang makita pa ulit. Hindi para bastusin, kundi para nandun lang siya. Para pagmasdan lang siya. Para lang makakuha ako ng konting sulyap o ngiti mula sa kanya. Pero syempre, tambay pa rin naman ako. Hindi agad nawala yung ugali kong pagiging manyak. Minsan hindi ko pa rin talaga mapigilang magbiro pa rin. Kagaya nung isang beses na dumaan siya, nakapayong siya kasi tirik na tirik pa rin ang araw. Sinabi ko bigla, "Sister, baka gusto niyong sabay tayo sa lilim. Dito, sa puso kong malamig." Siguro kung ibang babae yon, nasampal na ako, inirapan na ako, at minura na ako. Pero siya, tumigil lang. Ngumiti, at ang sagot sa akin, "Hindi ko kailangan ng lilim sa puso mo. Ikaw, kailangan mo ng liwanag sa isip mo." Mama Mia, napapamura talaga ako. Napapakamot na lang ako sa ulo ko tapos nagtawanan na yung buong tropa. Kasi parang ako yung napahiya imbis na siya eh. Pero sa loob-loob ko ay tinamaan pala ako nung sinabi niya. Totoo ang sinabi niya, Mama Mia. Wala nga naman talaga akong liwanag sa pag-iisip. Dahil wala namang direksyon ang buhay ko. Mula noon, napansin ko ay unti-unti ang pagbabago ko sa sarili ko. Hindi ko agad naamin sa tropa pero halimbawa, kapag may dumadaan na dalagang estudyante ay hindi na ako sumisigaw ng mga bastos sa salita. Hindi na rin ako kasing ingay tulad ng dati. At kahit mga kabarkada ko, Mama Mia, habang dumadaan ang panahon, napapansin na rin nila yung pagbabago sa akin. Hoy Jonard, bakit ang tahimik mo na yata?
Hindi ka na ba manyak? Biro ni Cardo sa akin. Sabi ko lang, tinatamad lang akong mangasar ngayon eh. Pero sa loob-loob ko, Mama Mia, ay tila may isang maliit na boses na nagsasabing, baka ayaw mo nang bastusin ng mga babae. Kasi baka hindi mo gustong isipin ng madre nang wala ka talagang ni katiting na respeto sa katawan mo. Isang gabi, Mama Mia, nagkataon naman na lasing ako. Tapos nadaanan ko yung maliit na kapilya sa tabi ng barangay hall namin. At doon, nakita ko siya sa loob. Nagdarasal. Hindi niya alam na nandun ako. Tumigil ako sa labas at nakatingin lang sa kanya. Para akong na-curious. Kasi first time ko pong makakita ng tao na ganun kaseryosong magdasal. Wala akong naririnig kundi boses niya. Mahina lang. Para bang nakikipag-usap sa isang taong hindi mo nakikita. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero kinabukasan ay hindi muna ako sumama sa barkada para tumambay. Imbis na sa inuman ay dumiretso ako sa tindahan, bumili ng soft drinks, tapos umupo lang. Parang bigla kasi akong tinamad na maglasing at magyosi nung araw na yon. Ang weird lang kasi yun naman talaga ang routine ko sa araw-araw. At doon nagsimula, Mama Mia, na parang may lumalalim na pagnanais sa puso ko. Hindi po ito pagnanais ng katawan, kundi pagnanais ng isipan at damdamin. Kasi habang tumatagal, nararamdaman kong parang gusto ko siyang lapitan. Gusto ko siyang makausap, hindi bilang isang madre at alagad ng simbahan, kundi bilang isang babae. Pero paano, Mama Mia? Paano ka lalapit sa isang madre? Paano ka aamin na ikaw, na isang tambay at manyak, biglang nagkagusto sa isang taong walang ibang sinasamba kundi ang Diyos? Ang totoo ay hindi ko rin alam. Pero isa lang ang sigurado ako, unti-unti niya akong binabago kahit hindi niya nalalaman. At doon nagsimula ang unang pagbabago ko. Hindi pa halata ng lahat pero sa loob-loob ko, Mama Mia, pansin ko na parang may kakaibang gumagalaw sa akin. Isang hapon, nakaupo ako sa harap ng tindahan ni Aling Baby. Nagkakalkal ng yosi sa bulsa ko. Wala yung tropa kasi nasa inuman sila sa kabilang kanto dahil may isa kaming katropa na nagbe-birthday noon. Ako, wala ako sa mood na uminom kaya hindi ako sumama sa kanila. Ang weird nga eh. Parang mula nung nakaraang araw, mas gusto ko nang mapag-isa. Siguro dahil alam kong dadaan na naman siya. At hindi nga ako nagkamali dahil dumaan nga. Nakaputing belo, may bitbit na basket ng gulay. Hindi ko alam kung bakit bigla akong napatayo. Para bang may nagtulak sa akin na gumawa ng isang bagay na hindi ko pa ginagawa noon. "Hi sister," tawag ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung lakas ng loob na meron ako nung araw na yon. Tumigil naman siya at tumingin sa akin. Hindi niya ako tiningnan na parang kriminal gaya nung pagtingin sa akin ng ibang tao, Mama Mia. Hindi rin ako tiningnan na parang nandidiri siya sa akin dahil isa lang akong hamak na tambay. Normal lang niya akong tinignan na para bang isa akong tao na karespe-respeto na kausap niya. "Oh, di ba ikaw si Jonard? Bakit mo ako tinawag?" Sagot niya. Alam niya pala ang pangalan ko. Napaisip at napatanong ako bigla.
paano niya nalaman ang pangalan ko? O ano, tulungan na kita dyan. Mukhang mabigat yan eh. Sabi ko, sabay abot ng kamay ko para kunin ang basket na daladala niya. Hindi naman siya agad sumagot, Mama Mia. Tinititigan lang niya ako. Para bang sinusukat niya kung seryoso ba ako o baka trip ko na naman to. Pero nung nakita niya siguro na hindi ako nagbibiro, ngumiti siya at inabot naman ang basket sa akin. Salamat sabi niya. Tama ka nga, mabigat din kasi to eh. At ayun na nga, sabay na kaming naglakad dalawa. Ang totoo, Mama Mia, kinakabahan ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ako sanay makipag-usap ng hindi bastos. Hindi rin ako sanay na nakikipag-usap ng sobrang seryoso. Pero sa pagkakataong yon, ewan ko ba, may pagnanais sa puso ko na parang gusto kong magmukhang mabuti, matino at seryosong tao. Sister, saan ka ba palagi galing? Tanong ko. Sa kumbento lang. Dito sa may kabilang barangay. Sagot niya. Minsan bumibili ako ng gulay. Minsan bumibisita naman sa mga bata. Ganun ba? Tapos katahimikan na. Kinakabahan ako, Mama Mia, kasi baka mapahiya ako sa mga susunod kong sasabihin. First time ko po talagang nag-isip kung ano ang dapat lumabas sa bibig ko. Pero Mama Mia, hindi ko napigilang magsabi sa kanya. Alam mo, sister, ang tapang-tapang mo. Kasi kung ako yung babae, tapos dadaan ako dito sa kantong to, baka matakot ako sa dami ng mga tambay na tulad namin. Ngumiti siya. Hindi yung ngiti na mapanukso o mapang-asar, kundi yung totoong ngiti. Bakit naman ako matatakot? Tao rin naman kayo Hindi ko kayo dapat na hinuhusgahan. Kasi hindi ko alam ang mga pinagdadaanan ninyo. Boom, Mama Mia. Tinamaan na naman ako. Sanay kasi ako na lahat ng tao, lalo na ang mga kapitbahay ko, kahit nga mga magulang at pamilya ko, ang tingin sa akin walang kwenta at walang silbi. Pero eto siya, isang madre pa na banal kung tutuusin. Sinasabi sa akin na hindi niya ako hinuhusgahan. Totoo ba yan, sister? Tanong ko ulit na parang hindi talaga ako makapaniwala. Oo, Jonard. Hindi naman masama ang tao. Minsan, masama lang yung mga ginagawa nila. Pero, lahat naman ng tao habang buhay pa may pagkakataon pa rin para magbago, 'di ba? Sagot niya sa akin. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, Mama Mia, para akong natameme ulit. Kasi kung ibang tao lang yun, baka pinagsabihan na ako ng, ayusin mo nga yung buhay mo. O kaya naman, ako wala ka ng pag-asa, Jonard. Pero siya, tila may tiwala pa rin siya sa akin kahit hindi naman kami close at kung tutuusin, hindi naman talaga kami magkakilala. Pagdating namin sa may maliit na kapilya ay kinuha niya ulit yung basket. Salamat ulit, Jonard ha. Ingat ka lagi. Pagkaalis niya ay nakaupo lang ako sa gilid ng kalsada na para bang isang taong lutang. Hindi ko alam kung paano nangyari pero yung simpleng pag-abot ko ng tulong ay iba ang naging epekto sa akin, Mama Mia. Kinagabihan habang nag-iinuman yung tropa ay tinawag nila ako. Pre, di ka na, tara na. May tagay pa dito Pero hindi ako sumama. Sabi ko lang, hindi ako pwede ngayon may gagawin ako.
Kahit ang totoo, Mama Mia, wala naman talaga akong gagawin. Gusto ko lang mapag-isa kasi iniisip ko pa rin yung mga sinabi ni sister sa akin kanina. Lumipas ang mga araw. Nagkikita ulit kami. Minsan siya yung nauunang bumabati sa akin. Minsan naman ako yung nauunang ngumiti. At unti-unti, Mama Mia, natuto ako kung paano maging mapagkumbaba. Kung dati kapag dumadaan ang babae ay puro kabastusan ng bunganga ko, ngayon ay tahimik na lamang ako. Ni hindi na nga ako tumititig sa mga magaganda at sexing babaeng dumadaan. Hanggang dumating yung isang gabi, sa kapilya siya, nag-aayos ng kandila. Ako naman, nakatambay lang sa labas at nagyuyosi. Napatingin siya sa akin at sabi niya, "Jonard, bakit ka dyan mahamugan ka? Bakit hindi ka pumasok dito sandali?" Napatawa ako ng mahina. "Ha? Ako? Pumasok sa kapilya? Ako, hindi ako bagay dyan, sister." Sagot ko. Pero sabi niya, wala namang sino mang bagay na pumasok dito kung tutuusin. Pero alam niyo ba, ang simbahan naman ay para sa lahat. Wala namang pinipili. Hindi ko alam kung bakit pero bigla kong tinapon yung sigarilyo na hawak ko kahit hindi ko pa nga ito nakakalahati at pumasok ako. Ang unang beses sa loob ng mahabang panahon na pumasok ako sa isang simbahan. Mama Mia, doon din nagsimula na parang mas naging malapit pa ang ugnayan naming dalawa ni sister. Hindi ko pa alam kung saan hahantong pero ramdam kong iba na talaga ang ugnayan naming dalawa. Mula nung gabing pumasok ako sa kapilya, Mama Mia, ay hindi ako nakawala sa kakaibang pakiramdam na para bang may binuksan sa loob ng puso ko. Doon lang ako ulit nakaupo sa harap ng krus. Hindi ako nagdasal ng bongga. Pero simpleng nakatingin lang ako sa ilaw ng kandila. Habang siya, si Sister Angela nga pala ang pangalan niya, ay abala sa pag-aayos ng mga bangko. "Salamat, Jonard, ha?" sabi niya habang naglalagay ng bagong kandila sa gilid ng altar. Alam mo, hindi lahat ng lalaki may lakas ng loob na pumasok dito. Lalo na yung mga sanay talaga sa kanto at kalsada. Napakamot ako ng ulo. Wala yun, sister. Siguro trip ko lang din talagang pumasok. Ngumiti siya. Minsan kahit trip lang, baka dun magsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi ko sinagot yung sinabi niya. Kasi sa totoo lang, Mama Mia, parang tinamaan na naman ako. Umuwi ako na parang tuliro. At sa mga sumunod na araw, mas naging madalas pa ang pagkikita naming dalawa ni Sister Angela. Minsan nakikita ko siyang nakaupo sa tapat ng kapilya. Pinapakain yung mga batang kalye na naglalaro ng tansan. Nag-abot siya ng tinapay sa isa tapos juice sa isa pa. Ako ay nakatayo lang sa malapit at pinagmamasdan siya sa kanyang ginagawa. "Jonard, halika dito." Tawag niya bigla sa akin. Ha? Ako? Tanong ko na parang nagulat pa kung paano niya nalaman na nandun ako. "Oo, baka gusto mo akong tulungan na mag-abot ng pagkain sa mga bata." Dumiretso ako sa kanila, bitbit yung kahon ng tinapay na inabot niya. Pinamigay ko isa-isang mga yun sa mga bata. Yung mga bata naman, Mama Mia, ay nakangiti ng inosente, sabay sabing, "Salamat po, Kuya Jonard."
Hindi ko alam pero parang kakaiba yung gaan sa pakiramdam. Sanay kasi ako na tawagin ng lasenggo, tambay, walang kwenta at walang silbi. Pero nung araw na yon, may nagpasalamat sa akin at tumawag pa talaga ng kuya sa akin. Ang simple lang pero parang tumagos sa puso ko ang mga sinabi ng mga bata. Pagkatapos noon ay nagsalita si sister. Kita mo, hindi naman kailangan ng maraming pera para makapagpasaya ka, di ba? Napatingin ako ng diretso kay Sister Angela. Hindi ko masabi ng diretso pero sa loob ko, paano ka nagiging ganito kabait? At bakit parang ako pa yung natututo sa'yo? Mama Mia, lumipas pa ang mga linggo. At habang tumatagal ay mas lumalapit kami ni Sister Angela sa isa't isa. Lagi niya akong binabati. Lagi niya akong kinakausap na parang normal na tao lang ako. Parang kasing banal niya ako. Wala yung tingin na manyak o walang kwenta. At doon nagsimula yung pagkalito ko sa pagkatao ko. Kasi dati lahat ng babae, katawan lang ang nakikita ko, Mama Mia. Legs, dibdib, balakang. Pero sa kanya, iba. Oo, tao pa rin ako. Hindi ko maikakaila na minsan, mapapatingin talaga ako sa mga sexing babae. Pero higit doon, mas nangingibabaw na yung respeto. Yung tipong kahit anong gawin ko ay hindi ko na siya kayang bastusin. Isang gabi, Mama Mia, nag-iinuman na naman yung tropa. And as usual, ang usapan ay puro na naman kabastusan. Pre, kung ikaw yung pipili, babae sa kanto o yung babae sa kabilang barangay? Tawanan ng lahat. Pero ako, tahimik lang habang sila ay nagkakantsawan. Tapos napansin yun ni Cardo. Hoy Jonard, bakit hindi ka na nagsasalita? Dati-rati, ikaw yung pinakamaraming banat sa atin ah. Bakit ngayon parang nahihiya ka na? At saka, bakit parang napansin ko na hindi ka naman talaga umiinom? Wala lang, sagot ko. Pero sa isip ko, ayokong marinig nila ang pangalan ng madre. Kasi alam kong kapag nalaman nilang siya ang iniisip ko, ay pagtatawanan talaga nila ako ng husto. Isang araw, Mama Mia, nagkasabay kami ni Sister Angela sa paglalakad. Ako ang nag-alok na magbuhat ng mga daladalan niya. At habang naglalakad kaming dalawa, ay nagtanong ako. Sister, pwedeng magtanong? Bakit ka ba pumasok sa kumbento? Bata ka pa naman ah. Siguro ang daming nagkakagusto sa'yo dati ano? Ngumiti siya sa akin pero hindi naman siya agad sumagot. Maya-maya sabi niya, kasi natagpuan ko ang tawag ng Diyos. Hindi ko iniwan ang mundo dahil walang nagmamahal sa akin o wala akong pagmamahal. Iniwan ko ito kasi mas pinili kong mas mahalin siya. Tumahimik ako. Pero sa loob ko, Mama Mia, parang gusto ko nang isigaw. Paano kung ako yun? Hindi ba pwedeng ako na lang ang mahalin mo? Doon ko talaga unang inamin sa sarili ko ng buo. Gusto ko siya. Hindi bilang isang madre, hindi bilang isang banal na tao, kundi gusto ko siya bilang isang babae. Pero kasabay noon, nairamdam kong imposible, Mama Mia. Kasi paano mo nga naman mamahalin ang isang taong nakatalaga ng buhay sa Diyos? Isang gabi, lasing ako noon. Mama Mia, hindi ko kasi napigilang uminom kasama ang barkada dahil sa sobrang pag-iisip ko na walang katuparan ang nararamdaman ko para kay Sister Angela. Pero hindi naman ako yung tipo ng lasing na nagwawala.
Yung tama ay tama lang para lumabas ang mga bagay na matagal ko nang tinatago. Nadaanan ko ulit pa uwi yung kapilya at bukas pa. Nung tinignan ko at sinilip ko ay nandun siya, nag-aayos ng mga bulaklak sa altar. "O Jonard," sabi niya nang makita niya ako. "Lasing ka na naman na." Napangiti ako kahit na medyo nahihilo na. "Sister, alam mo ba? Ikaw lang ang dahilan kung bakit hindi na ako kasing bastos ng dati." Napatingin siya sa akin. This time ay seryoso ang mga mata niya. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya. Huminga ako ng malalim at gamit ng tapang na nakuha ko mula sa alak ay sinabi ko sa kanya ang totoo. "Mahal kita, sister." Tahimik ang buong paligid. Ramdam ko ang tibok ng puso ko. Parang gustong kumuwala nito. Siya ay nakatingin lang sa akin. Walang galit, walang inis, walang pagkapahiya, pero seryoso ang kaniyang mukha. "Jonard," dahan-dahan ang salita niya. "Hindi mo ako pwedeng mahalin ng ganyan. Ang pagmamahal ko nakalaan na sa Diyos." Parang binagsakan ako ng langit at lupa, pero hindi ako makaiyak. Hindi rin ako makatawa. Gusto ko lang sabihin, alam ko, pero hindi ko mapigilan eh. At yun ang naging simula ng pinakamahirap na laban ko sa loob ko. Yung laban ng puso ko kontra sa isang realidad, Mama Mia. Hindi na nawala sa isip ko ang gabing iwan. Yung simpleng salitang binitawan ko, "Mahal kita." Para akong nabunutan ng tinik, pero sa parehong pagkakataon ay para rin akong pinako sa krus. Kasi alam kong mali, Mama Mia. Alam kong wala akong karapatan at hindi talaga ako karapat-dapat. Pero pagkatapos noon, hindi ko na po kinayang itago. Lalo lang akong naguguluhan, lalo lang lumalakas yung damdamin na aking nararamdaman. Sa mga unang araw, pagkatapos kong umamin ay umiwas muna ako. Hindi ako tumambay sa kanto. Hindi rin ako dumadaan sa kapilya. Natatakot akong makita siya, Mama Mia. Nahihiya kasi ako. At higit sa lahat, natatakot ako sa sarili ko. Dahil baka kung ano pa ang masabi ko kapag humarap ulit ako sa kanya, Mama Mia. Pero alam mo yung pakiramdam na kahit anong iwas mo, ay siya rin naman palang laman ng isip at puso mo? Gigising ako ng tanghali. Wala akong ginagawa kundi ang humiga. Pero siya ang tumatakbo sa isipan ko. Yung ngiti niya, yung boses niya, yung pangiraan ng pagtitig niya na parang kaya niyang basahin maging ang aking kaluluwa. Hanggang isang gabi ay hindi ko na talaga kinaya. Naglakad ako papunta sa kapilya. At alam kong nandun siya. At nandun nga siya. Nagliligpit ng mga bangko dahil katatapos lang noon ng misa. First Friday kasi yun, kaya may misa sa kapilya. "Jonard," sabi niya. Nagulat siya nung makita niya ako, pero wala naman akong makita o mabasang galit. "Ang tagal mong hindi nagpakita ah." Napakamot ako ng ulo. Hindi ko alam kung paano uumpisahan. Pero sabi ko na lang, "Pasensya na, sister. Nahihiya rin kasi ako sa iyo eh." Umiti siya ng bahagya. "Bakit naman?" "Alam mo na," sagot ko sabay iwas ng tingin. "Dahil dun sa sinabi ko."
Tumigil siya sa ginagawa niya. Tumingin sa akin ng diretso. Jonard, hindi naman kita kinamumuhian na. Naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo. Pero ang hiling ko lang, sana naiintindihan mo rin ako. Dun na ako napasuko, Mama Mia. Lumingon pa talaga ako sa paligid para makita kung may ibang tao bang nakakarinig sa amin. Nung masigurado kong wala, Mama Mia, ay tsaka ako nagsalita. Sister, hindi ko talaga mapigilan eh. Alam ko namang bawal, alam ko namang mali, pero araw-araw kitang iniisip. Hindi na nga ako makatulog ng maayos. Hindi na rin ako makainom tulad ng dati. Lahat ng bagay, ikaw lang ang pumapasok sa isipan ko. Medyo nanginginig na noon ang boses ko, Mama Mia. Pero tinuloy ko pa rin. Hindi ito yung tulad ng dati na puro kalibugan lang ang laman ng utak ko. Hindi ito yung tingin ko sa ibang babae. Iba ka kasi, sister eh. Para kang ilaw na ayaw kong mawala sa paningin ko. Mahal kita, Sister Angela. Kahit alam kong hindi ka pwede, mahal pa rin kita. Nahimik lamang siya, Mama Mia, na tila ba pinapatapos ako sa lahat ng gusto kong sabihin. At matagal bago siya sumagot. Nakayuko lang siya na para bang nag-iisip ng tamang salita. Ako naman ay parang sasabog na noon ang dibdib ko sa sobrang kaba. Hanggang sa nagsalita na siya. Jonard, hindi ko kayang suklian ng gano'n ang damdamin mo. Pero, ibig sabihin ba niyan wala ka ng halaga kung hindi kita mamahalin pabalik? Natameme ako. Hindi ko alam ang isasagot sa tanong niya. Kasi Mama Mia, sa totoo lang, wala naman talaga akong halaga, hindi ba? Wala naman talagang may pakialam sa akin. Ang gusto ko lang naman talaga noon, Mama Mia, siya at wala nang iba pa. Iniisip ko noon na kapag hindi siya magiging akin, wala na ring halaga ang buhay ko sa mundong ito. Alam mo, dagdag niya, marunong ka palang magmahal, no? Siguro, matagal mo lang talagang itinago yan at pinapakita sa maling paraan. Pero kung totoo ang pagmamahal mo, dapat kaya mong mahalin ang isang tao kahit walang kapalit. Kahit hindi niya kayang ibalik ang pagmamahal mo. Para akong tinamaan ng kidlat, Mama Mia, ang bigat ng mga salita niya. Pero ang totoo, tama naman siya. Kasi kung pagmamahal lang para sa sarili ang iniisip ko, hindi yun tunay. Kinagabihan ay umuwi akong parang binagsakan ng buong mundo. Hindi ako napaiyak pero ang sakit-sakit sa pakiramdam. Yung tipong gusto mong sumigaw, gusto mong maglasing hanggang sa makalimutan mo ang lahat. Pero kahit anong gawin ko, bumabalik pa rin sa isip ko yung mga sinabi niya. Kung totoo ang pagmamahal, dapat kaya mong mahalin ang isang tao kahit na walang kapalit. Napaisip ako ng malalim. Sa buong buhay ko, wala akong minahal ng totoo, Mama Mia. Puro katawan, puro biruan, puro kalokohan. Pero sa kanya, ibang klase talaga. At dun ko unang naramdaman ang ibig sabihin ng pagmamahal. Yung pagmamahal na hindi makasarili. Kinabukasan, nakita ko ulit siya. At imbis na iwasan ako or iwasan ko ay lumapit ako sa kanya. Hindi para mangulit kundi hindi para mangulit at hindi rin para pilitin siya. Kundi para sabihin sa kanya ang isang bagay. Sister, sabi ko,
Alam kong hindi pwede. Hindi rin naman ako umaasa. Pero gusto ko lang malaman mo na hindi na ako babalik sa dati kong ugali. Hindi ko na babastusin yung mga babae. Hindi ko na hahayaang walang magiging silbi ang buhay ko. Kasi kahit hindi ka sa akin, ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong magbago. Ngumiti siya at doon ay nakita ko ang pinakatotoong ngiti na nakita ko mula sa ibang tao. Hindi yung ngiti ng babaeng iibig sa'yo, kundi ngiti ng isang taong natutuwa kasi nakikita niyang may silbi ka pa pala. Akala ko, Mama Mia, madali lang ang magbago. Isang salita lang kay Sister Angela at parang may bago na akong direksyon sa buhay. Kala ko ganun kadali, pero hindi pala. Hindi sapat ang salitang mahal ko siya kaya magbabago ako. Kasi ang totoo, Mama Mia, mas malakas talaga ang tukso kaysa sa kagustuhan mong magbago at sa mga pangarap na binubuo mo. Isang gabi dumating yung tropa. Nag-aaya sila ng inuman. Sabi ko nun sa sarili ko, konti lang, para hindi halata kay sister. Pero alam mo naman, Mama Mia, wala talagang konting alak sa barkadang tambay. Mula isang baso, naging isang bote. Hanggang sa hindi ko na namalayan na lasing na naman ako. At paglasing ako, lumalabas talaga yung dati kong ugali. May dumaan na estudyante. Hindi ko napigilan at sumipol ako. Nagtawanan yung barkada. Natuwa kasi bumalik daw ako sa dati. Nung sinabi nila yun ay bigla akong natauhan, pero huli na, Mama Mia. Dahil nakita pala ako at narinig ni Sister Angela. Walang salita, dumaan lang siya at dumiretso sa kapilya. Ako naman ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung hahabulin ko ba siya, magpapaliwanag ba ako, magtatago na lang. Kinabukasan ay hindi kinaya yung hiya. Lumapit ako sa kanya, dalang mabigat sa dibdib ko. Sister, sabi ko, pasensya na kagabi, nadala lang ako. Hindi ko naman yun sinasadya. Tumingin siya sa akin. Hindi galit pero malamlam yung mga mata. Jonard, hindi mo naman kailangang humingi ng pasensya sa akin. Dahil hindi naman ako ang niloko mo kagabi, kundi sarili mo. Nakala ko ba gusto mo nang magbago? Yung mga salitang yun ay tila mga sampal na dumapos sa pisngi ko, Mama Mia. Oo nga, hindi ko siya niloko, kundi sarili ko yung niloloko ko. Ako yung nagtatapon ng pagkakataong binigay sa akin. Pag-uwi ko ay hindi ako nakatulog. Na-realize ko kung tutuloy-tuloy akong ganito. Kung gagawin ko yun, wala na talagang saysay ang lahat. Bumalik sa isip ko lahat ng sinabi ng mga tao sa akin. Walang silbi, tambay, manyak, salot, lasenggo. At ang pinakamasakit, baka tama nga sila. Naisip ko pang sumuko, yung tipong, wala na, hanggang dito na lang talaga ako. Para akong nalunod sa sarili kong kalokohan. Pero Mama Mia, may isang bagay na tila pumipigil sa akin. Yung ngiti ni Sister Angela. Yung paraan ng pagtitig niya na parang may nakikita siyang mabuti sa akin kahit na wala naman. At naisip ko, kung siya nga naniniwalang may silbi pa ako, bakit ba ako susuko? Kinabukasan, nagpunta ako sa kapilya. Hindi para humingi ng tawad kay Sister Angela, kundi para magsimula ulit. Sister, sabi ko, hindi ko na kayang magpanggap. Hindi madaling magbago, pero ayoko ring sumuko. Kaya humihingi ako ng tulong.
turuan mo naman ako kung paano ko aayusin ang buhay ko. Kahit hindi ako para sa'yo, kahit hindi kita makuha, gusto ko lang talagang matutong mabuhay ng may silbi. Tumitig siya sa akin, Mama Mia, at dun ko nakita ang unang pag-asa sa mga mata niya. Yan ang unang hakbang, Jonard. Ang aminin na mahirap. Pero tandaan mo, ang pagbagsak ay hindi pa naman katapusan. Simula iyan ng muli mong pagbangon. At doon para akong nakahanap ng lakas, Mama Mia. Hindi ibig sabihin no na magiging instant ang pagbabago ko. Pero unti-unti ay binago ko ang routine ko. Hindi na ako nakikisama sa mga barkadang lasenggo gabi-gabi. Hindi na rin ako bastos sa mga babaeng dumadaan at tuwing natutukso ako, iniisip ko yung mukha ni Sister Angela at yung simpleng ngiti niya na nagsasabing may pag-asa pa ako. Hindi ako perpekto, nadadapa pa rin naman ako. Pero sa bawat pagkadapa ay bumabangon ako at sa bawat pagbangon ay mas lalo akong natututo. At higit sa lahat, Mama Mia, unti-unti ko pong naiintindihan na hindi ko kailangang maging perpekto para magmahal. Ang mahalaga ay marunong akong lumaban para sa totoong pagbabago. Mama Mia, akala ko ay sapat na yung mabagal pero tuloy-tuloy na pagbabago. Akala ko kapag hindi na ako lasenggo at hindi na bastos, ayos na. Pero hindi pa rin pala. Kasi habang mas lalo akong natututo ay mas lalo pong lumalalim ang nararamdaman ko para kay Sister Angela. Isang gabi, inayan niya akong tumulong sa outreach program ng simbahan. Namigay kami ng mga pagkain sa mga batang palaboy sa plaza. Habang pinapanood ko siya ay nakangiti, habang pinapakain ng mga bata ay para akong nawala sa sarili ko. Inisip ko, paano kung hindi siya naging madre? Paano kung pwede siyang maging akin? At dun ko na-realize na hindi ko pa rin pala talaga lubusang binibitawan ang pag-ibig na nararamdaman ko para sa kanya. Pag-uwi namin ay naglakad kaming dalawa pa uwi ng kumbento. Tahimik lang kami hanggang ako ang unang nagsalita. Alam mo, sister, kung ibang babae ka lang, niligawan na talaga kita ng todo. Kung hindi ka madre, siguro asawa na kita ngayon. Huminto siya at tumingin sa akin. Hindi siya agad nagsalita pero nakita ko sa mga mata niya na may bigat na dala yung mga salita ko. Jonard, mahinahon niyang sagot. Hindi mo alam kung ilang beses na akong napaisip sa mga sinabi mo. Kung hindi ba ako pumasok sa kumbento, ano kaya ako ngayon? Baka nga tulad ng iniisip mo ay may pamilya na rin ako. Pero hindi yung pinili ko. Hindi rin yon ang tawag ng Diyos para sa akin. Doon ako tuluyang natahimik kasi narinig ko mismo sa kanya. Napaisip din pala siya kung paano nga kung hindi siya madre. Hindi lang pala ako yung nilalabanan ng damdamin ko. Ilang araw ang lumipas bago ako muling naglakas loob na lumapit sa kanya. Doon sa kapilya, habang nag-aayos siya ng mga bulaklak, ay nilakasan ko na ang loob ko. Sister, mahal pa rin talaga kita At ramdam kong may nararamdaman ka rin para sa akin kahit papano. Tumigil siya sa kanyang ginagawa at dahan-dahang humarap sa akin. Jonard, hindi ko naman itatangging espesyal ka sa akin. Kasi ikaw yung unang taong nakita kong nagbago dahil sa pagmamahal at hindi dahil sa takot. Pero Jonard, tumingin muna siya ng diretso sa mga mata ko bago nagsalita, Mama Mia. Ang pagmamahal, hindi lang yan puro damdamin May kasamang paninindigan din yan.
pinili kong maging madre. Pinili kong ialay ang buong buhay ko sa Diyos. Kung pipiliin kita, ibig sabihin lang noon, tinatalikuran ko lahat ng paninindigan ko. At kung pipiliin mo ko, magiging makasarili ka. Parang pinilipit yung puso ko sa mga sinabi niya. Kasi alam ko, Mama Mia, may katotohanan yon. Umupo ako sa bangko, halos maluha na sa bigat ng sitwasyon ko. So wala na talaga akong pag-asa? Tanong ko na halos pabulong na. Lumapit siya, marahang hinawakan ng balikat ko. Jonard, lagi kang may pag-asa. Hindi para sa atin, hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo. Kasi natuto ka ng magmahal ng totoo. At kahit hindi mo ako makuha, dalhin mo yung pagmamahal na yan para mas maging mabuting tao ka. Doon, Mama Mia, ay hindi ko na talaga napigilan at bumigay na ang luha ko. Hindi luha ng pagkatao, hindi luha ng pagkatalo, kundi luha ng isang taong natutong tanggapin na hindi lahat ng gusto mo ay makukuha mo. At minsan, dun mo lang marirealize kung gaano kahalaga ang pagmamahal na walang hinihintay na kahit na anumang kapalit. Kinabukasan, Mama Mia, hindi na ako nagpunta sa kanto. Hindi na rin talaga ako sumasama sa barkadang nagyayaya ng inuman. Imbes ay tumutulong na ako sa simbahan. Hindi dahil gusto kong mapansin ako ni Sister Angela, hindi dahil gusto kong ituloy ang pagbabago ko. Kahit pa nga kinakantsawan at tinutokso na ako ng dati kong mga tropa, nilulunok ko na lang yon, Mama Mia. At doon ko talaga sinabi sa sarili ko, hindi ko siya makukuha bilang akin. Pero, makukuha ko yung buhay na itinuro niya sa akin. At yun ang pinakamahirap pero pinakamahalagang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Mama Mia, lumipas ang ilang taon mula nung araw na yon. Kung ikukumpara mo ako sa dati, ay hindi mo talaga makikita na dati akong tambay, na lasenggo, na bastos at na walang direksyon sa buhay. Oo, hindi rin naman talaga ako naging santo. Pero masasabi kong totoo akong nagbago. Unti-unti ay natutunan kong mamuhay ng may disiplina. Naghanap ako ng trabaho. Unang pagkakataon sa buong buhay ko na pinili kong kumayod kaysa sa umasa sa barkada at sa pera ng pamilya. Nagsimula ako bilang isang kargador sa palengke. Mabigat, marumi at nakakapagod. Pero tuwing naiisip ko yung mga sinabi ni Sister Angela, ay parang nagkakaroon ng silbi ang lahat. Mama Mia, parang ang sarap palang gumastos kapag yung perang hinahawakan at pinapambili mo, perang galing sa dugot pawis mo. Kahit simpleng trabaho lang ay pinaghusayan ko. At dahil doon ay napansin ako ng amo ko, inalok niya akong maging regular na tauhan sa kanyang malaking tindahan. Hindi ko akalaing may tao palang magtitiwala sa akin. Pero siguro dahil pinakita ko rin na kaya kong magbago at karapat-dapat akong pagkatiwalaan, kaya siya nagtiwala sa akin, Mama Mia. Ngayon ay hindi na kami ganun kadalas nagkikita ni Sister Angela. Siguro yun talaga ang tama. Hindi para iwasan siya, kundi para bigyan siya ng respeto at espasyo na kailangan niya. Alam kong hindi ko siya dapat na gambalain sa pinili niyang landas. Minsan nakikita ko pa rin naman siya sa simbahan sa kabilang bayan. At kapag nagkikita kami ay ngumingiti pa rin naman siya sa akin. Yung tipo ng ngiti na hindi ko malilimutan habang buhay. Ngiti na parang nagsasabing, proud na proud siya sa akin dahil nagtagumpay ako sa pagbabagong gusto ko. At sapat na yun para sa akin, Mama Mia. Kung iisipin, nakakatawa rin. Ako yung tambay na walang silbi,
yung kilalang manyak sa lugar namin pero natutong magmahal ng totoo. At hindi sa kung sino lang, kundi sa isang madre pa talaga. At sa pagmamahal na yun, natutunan ko ang pinakamahalagang bagay. Ang tunay na pag-ibig, hindi laging tungkol sa pag-aari. Minsan, mas makapangyarihan ang pag-ibig kapag natuto kang magpalaya at magparaya. Ngayon, Mama Mia, kapag may dumadaan na babae ay hindi na ako yung tipong sisipol o magpaparinig ng mga bastos na salita. Ngayon ay marunong na akong tumingin ng may respeto sa lahat ng tao. Kasi natutunan ko, lahat ng tao ay may dignidad. Lahat ng tao ay may halaga kahit pa nga ang mga katulad kong tambay. At kung may magtatanong sa akin kung may minahal na ba ako ng totoo, oo. At kahit hindi naging akin si Sister Angela, siya naman ang nagpakilala sa akin kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal na hindi makasarili. At hanggang dulo ay dala ko yon. Dahil siya ang unang babaeng kahit hindi ko nakuha, ay siya naman ang unang babaeng nagturo sa akin kung paano maging isang totoo at marespetong tao. At oo, Mama Mia, hanggang ngayon ay wala pa rin talaga akong minahal gaya ng pagmamahal ko kay Sister Angela. Single pa rin ako. At aaminin kong minamahal ko pa rin siya dito sa puso ko. Pero ngayon, tanggap ko na ang katotohanan na kaming dalawa ni Sister Angela ay hanggang dun lang. Siya lang ang naging guru ko at naging gabay ko sa pagbabago. At siya naman ang inspirasyon ko para tuluyang ayusin ang buhay ko. Kung sakali man pong dumating ang araw na may ibang babaeng dumaan sa buhay ko at mamahalin ko, ay nakakasiguro po kayo, Mama Mia, na itatrato ko po siya ng buong respeto at pagmamahal. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Lubos na gumagalang, Jonard. Kaya ganda-ganda naman ang kwento natin for today's video, di ba? O, lahat ng tao po ay may silbi. Lahat ng tao po ay may halaga. Kung ano ang halaga mo, ikaw nang makapagsasabi noon, di ba? Pero bukod pa doon, ito talaga ang pinakamagandang natutunan ko sa kwentong ito. Ang banal, dakila at totoong pagmamahal mapagparaya at mapagpalaya. Maraming salamat, Jonard, sa pagbibigay mo ng oras para isulat ang iyong napakagandang kwento at i-share dito sa ating programa. Nako naman, sa mga na-inspire sa kwento ni Jonard at sa mga kinilig dyan, please do like and share this video para naman dumami ang kiligin at dumami rin ang ma-inspire. At syempre, para sa inyo na nakikinig ngayon na hindi pa natin subscribers, na kung ano pa ba talaga ang inaantay nyo para mag-subscribe dito sa channel natin. Please mag-subscribe na po kayo. Click nyo lang yung subscribe button. Tapos, i-click nyo rin yung notification bell para naman nai-inquire, na-update kayo o nai-inform kayo ni YouTube kapag meron po tayong bagong upload o bagong kwento na nilalabas. At sa mga panahong ito ay araw-araw po yan. Wala pa pong mintis mula nung May 19. Sana hindi pa tayo magmintis, And syempre, maraming salamat din sa inyo na binisita rin po yung ating isa pang channel, yung Encounters with Mama Mia. Kahit hindi pa madami ang upload doon kasi medyo naging busy pa tayo kasi meron kaming national event for September. So medyo busy talaga. Salamat po dahil nakasuporta kayo. Kung meron tayong pagkakataon ay mag-a-upload tayo ng maraming kwento doon. Huwag kayong mag-alala. Maraming salamat sa inyo at bago tayo umalis, mag-hi muna ako sa ating mga members. Hello sa ating mga
miyembro ng channel na ito. Maraming salamat. Hi ako kay Colleen Bueno, kay Janice Linyan, kay Nits Pabualan, maraming salamat. Hello rin kay Freaky, kay Mila Raduban, kay Easy Gale, kay Gimaras Girl, kay Maureen Tugab, at Maria Elena Abe. Maraming thank you sa pakikinig at pagsuporta ninyo, pagpapamember ninyo. Hi din ako sa Sibling Squad, maraming salamat. Team Mira TV, hello sa'yo. Hi din ako kay Viansky TV, maraming salamat. Nagtanong siya dun sa kwento natin nung, September 6? Oo, Sabado ata to. September 6 ba to? Ay, hindi. September 8. Ayun, Sunday. Sabi niya, makakasuhan ka pala kahit angkas ka lang naman. Tapos accident pa. I think hindi yun ang tinutukoy na kaso. I think yung paghila niya para mapariwara din yung kaibigan niya. Basta, yun na yata yun. Hi ako kay Reynaldo de Vera. Hi sir, maraming salamat sa'yo. Nancy Esperas, maraming thank you din. LV Lapot, maraming salamat kay Dins Lumigid at Jocelyn Kedato. Sa mga hindi natin na-mention, nako sa susunod nating video, susubukan po nating i-mention kayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Paki-subscribe na rin sa iba nating channel, Encounters with Mama Mia, ENCOUNTERS, Encounters, space with Mama Mia, dito sa YouTube, at paki-support na rin iyon. Thank you so much sa mga hindi pa nakapag-send ng kanilang kwento at meron silang kakaibang kwento na nakaka-inspire dyan. Nako, ikwento nyo na yan sa atin. Mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat. Ako po si Mama Mia. Mag-ingat po kayo palagi and I love you all so much. Mwah! Bye-bye!